Para sa amin ito ang ating babasang talata ay hango mula sa Micah chapter 7 verses 7 and 8. But as for me, I will watch expectantly for the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Do not rejoice over me, O my enemy. Though I fall, I will rise. Though I dwell in darkness, the Lord is a light for me. May the Lord bless the reading of His Word. Habang inaaral ko mga talatang ito, mayroon akong tatlong bagay na napansin patungkol sa buhay ni Propetang Micah. Una sa lahat, yung tinatawag na attitude of expectancy. Sabi po sa unang bahagi po ng talata 7, but as for me, I will watch expectantly for the Lord. Habang sinusulat ang mga talatang ito, mapapansin natin yung kanyang konteksto sa kapanahon ng iyon kung saan ang bayan ng Israel at maging ang bayan ng Juda ay parehong taliwas na, parehong hindi na sumusunod sa Panginoon. Naging laganap na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at naging ukang bibig lang nila ang kanilang pagsabi o pagsambit patungkol sa mga bagay ng Diyos. Papansin natin, meron siyang personal na conviction. Ang sabi niya, para sa akin, I will watch expectantly for the Lord. Ibig sabihin po noon, kahit na hindi na sumusunod yung aking mga kababayan patungkol sa bayan ng Diyos, patungkol sa salita ng Diyos, ako manatiling umaasa. Manatili akong nagtitiwala na ang Panginoon ay magpapahayag ng kanyang sarili. At sinundan pa po nung pangalawa, which I will say this is the attitude of willingness to wait upon the Lord. Sabi niya po dito, I will wait for the God of my salvation. Hindi lang siya umaasa na siya ay kakaugnay ng Panginoon. Hindi lang siya umaasa na may gagawin ng Panginoon sa kanyang kapanahunan, sa kanyang sitwasyon. Ang sabi po niya, I will wait for the God of my salvation. Umaasa siya na ang Panginoon ay siyang kikilos upang sa gayon ay iligtas niya hindi lamang yung kanyang sarili, kung hindi ang buong sambayanan na pinili ng Panginoon. In spite of the fact na malinaw sa kanyang kapaligiran na tila wala nang sumusunod sa Diyos. Tila ang buong bayan ng Israel at ang bayan ng Juda ay patuloy nang lumilihis ng landas palayo sa Panginoon. Ang sumunod na bahagi na mapansin natin dito, yung panghuling bahagi ng talata 7, ang sabi dito, My God will hear me. At dinugtong po sa talata 8, ang sabi po, Do not rejoice over me, O my enemy. Though I fall, I will rise. Though I dwell in darkness, the Lord is a light for me. Meron siyang kanyang personal na pananaw, meron siyang kanyang personal na paniniwala kung sino, kung ano ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga po, mahalaga na pag tayo po ay nananalangin, dapat nananalangin tayo mula doon sa perspektibo na kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Hindi kung ano yung nararamdaman natin patungkol sa Diyos. Hindi kung ano yung perception natin patungkol sa maaring gawin ng Diyos. Kaya po makita po napakaganda yung ginawa po ni Micah na kung sana inilagak ni Micah ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may kakayang iligtas siya at ang buong sambayanan na pinili ng Panginoon. Mahalaga yung mga aral na itinuro sa atin na aklat ng Micah. Una sa lahat, ulitin natin, i-cultivate natin yung pusong umaasa sa Panginoon. Pangalawa, mayroon tayong kahandaang makinig at mag-antay sa Panginoon. Hindi po tayo nagmamadali at hindi po natin siya ikakahon sa ating personal na timeline at titingnan natin ang ating Panginoon bilang siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya may tangan ng ating buhay at ng ating kinabukasan. Kaya nga po, mahalaga na ganun po ang ating mo maging pananaw pagdating sa panahon na kung tayo'y mananalangin. Na panahon na kung saan ay pasanin tayong dadalhin sa ating Panginoon. Sapagkat kung ganun po ang tuon ng ating puso, ganun po ang kondisyon ng ating saloobin, maging panatag yung panahon ng ating pakipagniig sa Panginoon at tiyak na tiyak tayo'y katagpuin ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong palaala sa araw na ito na kung saan ay pinakita niyo po sa amin, Panginoon, ang kahalagahan po na patuloy lamang umaasa sa inyong pagkilos. Maraming salamat, Panginoon, sa paalaala po ninyo. Patuto po kami na magantay, Panginoon, sapat alam po namin na ikaw ang Diyos na may tangan ng aming pong buhay, maging ng aming kinabukasan.
At higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon kami patuloy po ng pangitain kung sino po kayo sa aming buhay, na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayo ang Diyos may planuhin para sa bawat isa sa amin. Magtiwala kami sa inyo sapagkat alam namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay hindi po nagmamaliw. Ang iyong pag-ibig ay mapagsawalang hanggan. Maraming salamat, O God. Lubu ang kalalagayan ng aming po mga puso, patuloy na katagpuin mo yung bawat isa sa amin, Ama. Huwag mong hayaan, Panginoon, na lumipas po ang araw na hindi po namin kayo maranasan, Panginoon, sa panahon po ng aming panalangin. Huwag mong hayaan, Amang banal, ng aming pong panalangin ay maging hungkag, sapagkat hindi po kayo ang sentro po ng aming pong pananambahan. Maraming maraming salamat. Patuloy kaming umaasa na yung pagkilos sa aming buhay. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.